Ipapatawag ng COMELEC ang contractor na umaming nagbigay ng donasyon ng eleksyon kay ousted Senate President Cheese Escudero. Sa kabila naman ng lumulutang na anomalya sa government projects, giniit ng administrasyon na stable o matatag ang pamahalaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merymon Reyes. I-issuehan ng show cause order ng COMELEC si Lawrence Lubiano ng Centerways Construction na nagsabing nagbigay siya ng 30 milyong pisong donasyon kay dating Senate President Cheese Escudero noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, isa si Lubiano sa 52 contractors na natukoy na nag-donate sa mga komandidatong senador, kongresista at gobernador. Kabilang dito ang 4 na senador at 3 legislative district congressmen. Kapag nakitang mayroong nalabag na batas, ay maaaring makasuhan ang mga dawit. Ang mga construction firms, yung mga officials nila, pwede po namin kasuhan ng election offense na may punishment ng 1 hanggang 6 na taon. Yun naman pong kandidato o yung nag-solicit mismo ng pondo o in kind ay pwede naman po makasuhan din similarly ng 1 to 6 years imprisonment na election offense at meron po yung perpetual disqualification to hold public office. Yung criminal aspect lang po yung sa amin. Sinabi ito ni Garcia sa pagharap niya sa budget hearing ng Senado kung saan naaprubahan ang 11.8 billion pesos na pondo ng COMELEC para sa susunod na taon. Bukod sa COMELEC, inaprubahan din sa Senate Committee on Finance ang proposed 2026 budget ng Office of the President na 27.3 billion pesos. Mas mataas ito ng 72% kumpara sa 2025 budget na 15.84 billion pesos. Inabot lang ng 40 minuto ang pagtalakay sa OP budget, bagay na hindi ikinatuwa ng ilang grupo na nagprotesta sa labas ng Senado. Anila, dapat daw ay busisiin ang budget ng ehekutibo, lalo sa gitna ng mga lumalabas na anomalya sa ilang government projects. Paano ginamit ang confidential funds? Ano ang papel ng Malacanang sa rollout ng mga pork barrel projects? Paano ang paggamit ng mga lump sum funds? Paano ang kanilang pangako? Open budget, inclusive, transparent. Bukas daw ang pamahalaan na questionin ang budget. Pero bakit parliamentary courtesy? Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nananatiling matatag ang bansa sa kabila ng mga kontrobersya. Very, very stable. Because, alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. There were eras or periods in our history that there were more supposedly perceived to be stabilizing, destabilizing. But I don't see any threats. Tinataya nga abutin hanggang unang linggo ng Oktubre ang pagsisiyasat sa 2026 national budget. Mobile journalist Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Para sa detalye ng mga nangyayari sa Senado, makakausap natin si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, si Senator Cheese Escudero yung pinangalanang tumanggap ng donasyon mula sa contractor na si Lubiano. Hindi ba siya hininga ng paliwanag ng COMELEC, pati na yung iba pang politiko? Pops G, for example, sa case ito ni Lawrence Lubiano ng Centerways, pagkatapos siyang magpaliwanag after ma-issuehan ng show cause order ng COMELEC, ipapatawag naman itong si former Senate President Cheese Escudero para rin magpaliwanag sa side niya. At kanina lang din naglabas ng mensahe si SP Cheese na nagpapasalamat daw siya dahil mabibigyan siya ng pagkakataon ng COMELEC na magpaliwanag. Ganyan din ang gagawin ng COMELEC, Pops J, sa ilang mga kontraktor at mga kongresista o politiko o mga nangandidato na same yung issue nila. May donation, may contribution at posibleng may mali siya sa relasyon ng dalawa. Pops J. Merymon, paano ba masasabing may nilibag itong mga nag-donate na contractor at politiko na tumanggap ng donasyon? Pops J, kailangan din muna ng COMELEC na certification from the DPWH at nais nilang tingnan. Case building kasi itong ginagawa nila. Kung itong mga kontratista ay may kontrata na ba, may proyekto na ba before the filing of candidacy, during the filing of candidacy, or after ng election proper. So doon nila bubusisiin, Pops J, itong pinakakaso ng 52 na mga kontratista, Pops J. At paano yan, Merymon, i-verify ng COMELEC? Pops J, yun nga, bago sila mag-issue ng show cause order sa pagpapatawag dito sa mga kontratista, and then later on, doon naman sa mga kongresista o nangandidato, humihingi muna sila ng certification mula sa DPWH. Pagkatapos pag nakuha na nila ito, mag-i-issue na sila. Ipapatawag nila ang mga ito para sa kanilang pagpapaliwanag. Tulad na lang kay Lawrence Lubiano na bukas daw ay i-issuehan na ng show cause order, Pops J. Yung mga big contractor-backed na party list, nagkomento ba ang COMELEC tungkol dyan? Lalong-lalo na nitong nakalipas na eleksyon. Paano nakalusot yan? At paano pinayagan yung kanilang mga party list?
Yun nga, Pops J, even itong mga party list or yung mga district representatives, nakapuslit din tila dun sa kanilang nakikitang impormasyon na karamihan sa mga ito nakatanggap din daw ng donation or contributions. Kaya yan nga muna ang nais nilang marinig. Pagpapaliwanag sa mga kontratista na link din dito sa mga nangandidato o currently in position, and then later on, pagpapaliwanag din nitong mga nangangandidato o politiko para raw ipatunayan nila kung sakali man na wala silang election offense o nalabag na batas sa relasyon nitong dalawa, Pops J. Kasi Merimon, hindi lamang donasyon ang natanggap nitong mga party list, kundi ang party list ay pinangunahan at pinondohan ng mga kontraktor. Anong komento ng COMELEC dyan? Oo, Pops J. Actually, ang pinaka-target nila dito, case building. So mahirap daw muna mag-assume sa ngayon na may mali siya raw talaga. Even yung komento kasi na sinasabing personal capacities daw yung donation na ginagawa, mahirap daw kasi i-assume na ganun lang. Kasi kung sakaling personal capacity, private capacity raw yung mga ginawang contribution or donation, edi ganun na rin daw sa ilang mga nag-donate din. Kaya nais muna nila raw marinig yung pagpapaliwanag nitong mga nasasangkot sa issue, Pops J. Merimon, nag-privilege speech itong si Senador Jinggoy Estrada kanina. Anong naging laman yan? Pops J, minungkahi ni Senator Jinggoy Estrada sa privilege speech niya na hindi niya raw hahayaan na madawit o patahimikin siya dito sa kanyang partisipasyon sa pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects na gagamitin yung kanyang plunder case dati kung saan na-acquit siya. Binigyan din niya rin na nagsisinungaling itong si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa mga pinaratang sa kanya, and even itong Beng Ramos na binanggit ni Hernandez na staff daw kesyo ni Jinggoy. Hindi niya naman daw talaga staff, wala rin daw siyang inauthorize na kahit na sino na kukuha ng pera or to work on behalf of his name. Kaya nag-request nga rin siya dito sa Senado na imbestigahan itong si Beng Ramos, Pops J. Okay, si Bryce Hernandez. Nasaan ba ngayon si dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez? Pops J, natong lumipas na araw, napag-agrihan out of parliamentary courtesy ni Senate President Tito Soto and the House Speaker Martin Romualdez na supposedly malipat muna sa custodial facility ng PNP sa Camp Crame. Pero kanina hindi nag-agree itong mga membro ng minorya, even si Senator Rodante Marcoleta na former chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya napagkasundoan ngayon ng mga senador na lilipat sa Pasay City Jail itong si Bryce Hernandez sa lalong madaling panahon, Pops J. Di ba na-cite in contempt ng Senado itong si Bryce? Ano ang status na ngayon? Yun nga, Pops J, yan yung kine-question ni Senator Marcoleta na nawalang bisa raw ba yung naging otoridad ng Blue Ribbon Committee during that time dahil nga raw nagkaroon ng pagbabago sa detainment. At ang sinasabi pa nga dito nila Senator Bato de la Rosa, dapat daw hindi raw na naig or hindi raw sumunod si House Speaker Martin Romualdez sa request ni Hernandez na manatili sa kustodiya raw ng House. Pero ang sinabi dito ni Senate President Tito Soto, cited in contempt yung huling nabigay o huling naibaba dito kay Hernandez. So itong issue sa custodial facility, nananatili pa rin naman daw na nasa pagbabantay o pagmamatsyag ng Senado, maging ng House, itong si Hernandez. Pero yun nga, hindi nagkaka-agreehan kanina yung ilang mga senador na pagkasunduan nila ngayon, ilipat na sa Pasay City Jail from Camp Crame. Pops J. Matapos ipalit na Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Senador Ping Lacson, may balak pa ba si Senador Rodante Marcoleta na dumalo sa susunod na hearing sa flood control projects? Pops J, itong si Senator Jinggoy Estrada, sinasabi niya, siya raw ang pinaka-vulnerable pero hindi raw siya mahihinto o hindi siya mapapatigil nitong lumulutang na mga paratang sa kanyang partisipasyon sa investigation, maging sa participation niya sa Blue Ribbon Committee. Para kay Senator Rodante Marcoleta, siya yung aabangan din natin sa susunod na pagdinig ng komite kung paano nga ba siya, kung dadalo ba siya ulit, kung magkakaroon ba ng pagbabago. Kasi kani-kanina nga lang, kine-question niya kung nawala raw ba yung otoridad nung Blue Ribbon Committee the last time na siya yung nanungkulan. So we'll see, Pops J, sa mga susunod na araw. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.